Magandang araw mga kasaka, no? So ito tayo ngayon sa isang palayan. Meron akong ipakita sa inyo na isang sakit ng palay. Ayan, kung napansin natin, merong mga dahon na ayan, no, namumuti. Yan. Ang tawag diyan is inatake yan ng leaf folder. Ayan, no. Nakatupi yung dahon. Ayan. Ayan, o, katupi yung dahon at saka namumuti. Namumuti yan siya kasi kinain na ng uod yung kanyang katas. Kinain ng uod yung katas, yung green pigment niya, kaya natutuyo siya. So try natin tignan kung meron bang uod sa loob. Kung napansin natin, ito isa, mas klaro itong isa. Ito mga kasaka, kung napansin natin, meron siyang ayan, o, parang sinulid, laway ng uod or silk. Yan yung ginamit ng uod para tupiin yung dahon, para may pagtaguan sa loob. So diyan siya nagtatago, at the same time diyan siya kumakain. So nakalabas ng uod ito. Ito baka nandito sa taas siya. Tignan natin. So wala na, kalabas siya. So hanap tayo ng ibang dahon na mayroon pang uod. So ditong porsyon, no, medyo marami dito. So try natin, hanap tayo ng yung medyo bago pa, para makita natin yung uod sa loob, kung mayroon pa bang uod. Ayan. Ayan mga kasaka. Yan yung uod. Ito, yan yung, ang tawag nito is leaf folder. Ayan. So siya yung kumakain. Kinakain niya yung dahon. Kaya namumuti yung dahon kasi natutuyo na. Ito, buhay pa to. Ayan, so hindi pa nasprayan. So isang reason kung bakit nagkaganito yung, tingnan natin mga kasaka, yung isang puno lang palay. Ayan, napakaraming dahon yung na-damage niya. So hindi yan siya magtubo ng maayos. Ayan, no. So tignan natin kung meron pang uod dito iba. So wala na. So ayan, kung makita natin, maraming dahon na namumuti. Isang reason kung bakit inaatake ng leaf folder yung palay natin is yung sobrang mataba yung dahon. So once kasi kapag mataba yung dahon, ibig sabihin yan malambot, madaling tupiin ng uod. So madali silang makapagtago. At the same time, mas makatas. So masarap kainin para sa uod yan. So kung alin yung palay na mas mataba, mas mag-green yung dahon, yan yung maraming leaf folder na atake. So ito kasing iba is nakalabas ng uod, siguro nag-mature na. Pero yan, kung makikita natin, yan yung mga ipot ng uod. Yan, namumuti na yan. So dapat kasi dito applyan natin ng systemic insecticide. Bakit systemic insecticide ang gamitin natin mga kasaka? Kasi ito, ipapansin ko ulit, ayan, nakatupi ang uod. Kung ang uod nandyan pa sa loob, i-sprayhan mo ng liquid insecticide, mga contact. Ibig sabihin ng contact insecticide is mamatay ang insekto kapag tamaan pag-spray. So kung si uod is nandito sa loob, ayan, nakatupi yung dahon, pag spray mo hindi natamaan, hindi talaga mamatayan. So dapat ang gamitin natin is systemic, yung prevent natin. Systemic yun. So pag spray mo ng prevent, kahit hindi siya tamaan, 3 days, itong dahon meron ng lason, kasi yung dahon, yung lason ng prevent natin is ma-absorb yun ng palay. At saka ma-translocate niya sa buong body parts niya. So kahit hindi tinamaan yung uod sa ilalim, pagkain niya ng dahon, ang dahon may lason na, mamatay pa rin yung uod. So ayan mga kasaka, no, magandang gamitin ito is systemic insecticide. So pwede yung prevent natin. Kasi kapag pabayaan natin ito, mas maraming dahon ang madadamage. So hindi magbibigay ng magandang ani yung palay natin kapag umabot pa ito sa panahon ng pagbubunga. So dapat sa ngayon pa lang makontrol na natin. Ito, isang puno lang yan. Yan, maraming dahon na namumuti. So hindi na makatubo ng maayos.
So isang contributing factor mga kasaka kung bakit ang ating palay ay naatake din ng stem borer, ng leaf folder, is yung ayan o, palaging nakababad sa tubig. Kasi kapag ang palay natin palaging nakababad sa tubig, ang epekto niyan is lalambot yung dahon. So once lalambot ang dahon, mas ma-attract yung leaf folder kasi madali para sa kanila yon sa pag-atake at saka sa pagtago at sa pagkain nila kapag malambot yung dahon ng palay natin, no? So dapat marunong tayo sa water management. Alam natin kailan tayo magpatubig at saka alam natin kailan dapat bawasan ng tubig.